Otoge, otoge. Hi, today's vlog is about tuturuan ko kayo how to cook or how to make bibimbap. Vegetable siya na puro vegetable, healthy food siya, healthy dish siya ng Korean dishes. So ayan, bibimbap ala Pinoy with cheese makers malago. So tara, samahan nyo ko ngayon. So first of all, aking pinakuluan ang tubig na yun. Papakulo kayo ng tubig, lalagyan ng a spin of a salt o tinatawag na konting salt lang. And then pag kumukulo na, ilagay nyo na, ilublob nyo na yan. Ang aking muna nilublob ay ang carrots. Ang carrots ay ilulublob mo lang ilang seconds lang. Hindi dapat siya hindi dapat siya dapat crunchy pa rin siya. Ayan ang aking hinango. Ang aking sinunod naman ay ang pumpkin, ay ang zucchini or ang pumpkin siya. Korean, Japanese pumpkin yan, zucchini ang tawag dyan. Yan, ilulublob mo yan, hindi masyadong sabi sa inyo. Ayan, and then after that, the mushroom, any kind of mushroom pwede nyo ilagay guys, si Chaki, santraco, anong mga mushroom yan pwede. Pagkatapos yan, kamunggol or ang tinatawag na sprout. Ayan, naayos ko na lahat, na-steam ko na lahat sila. And then after that, and then painitin mo na naman ang yung pan na ginamit mo, yung pa rin ang gagamitin mo para tipid sa hugasan. Ayan, nilagyan ko siya ng olive oil, sesame oil, pwede rin siya basta sesame oil, mabango ang sesame oil, konti lang ilalagay mo ng sesame oil, hindi yung oil natin cooking oil, kasi pag cooking oil natin hindi siya ma-aroma. Ayan, yung sasangkot siya lang, sangkot siya lang siya. Pag mong masyadong matagal, ma-spoil po ang mga gulay. Kailangan fresh pa rin siya, crunchy pa rin siya, para kagat-kagatin. Yung parang lang siya, parang fresh pa rin. Ayan. After that, hinango ko, syempre maglalagay naman ng onting oil. Ayan. Pinangalawa ko ang mushroom. Ayan. Ang mushroom, sabi ko sa inyo, kahit na anong klaseng mushroom pwede nyo ilagay dyan. Yung mga mushroom, basta't mushroom siya. Ito yung available na mushroom, kaya ito ang ginawa ko ngayon, kahit anong mushroom. Ayan. After that, syempre, ang ginawa ko naman, ang zucchini. Medyo may mga carrots siyang konti, yung mga naghalong carrots. Pero okay lang yan. Hindi naman masyadong masalan ngayon, pwede siya. Pero dapat hiwa-hiwalay ang yung mga ingredients pagkata. Bakit sinasabing ginigisa mo isa-isa? Syempre, kaya nga, mamaya may twist yan. Kung bakit isa-isahin at saka separate sila. Kailangan separated lahat ang gagawin natin mga cheese makers para magandang tingnan. Ayan, ang aking ngayon ay ang carrots. Ang carrots na napakasustansya sa ating mga mata, sa ating mga kalusugan. So, ayan. Tapos natin mag-isa. Ayan mga ingredients na ginisa natin. Eto naman ang kanilang cream na sinunog ko. Iyaano nyo lang sa apoy na dapat maging crunchy siya. Ayan, nahihirapan ako masyado sa aking sa aking camera. So, hindi ko alam kung paano siya gagamitin. Ang hirap kasi mag-vlog o cooking vlog kung ikaw lang mag-isa ang magka-camera kasi wala pong magka-camera niya kundi ikaw sarili mo lang. So, ayan, pagpasensya niyan, diyan ko lang nilagay siya. Wala tayong stand para sa ating cellphone. Ayan, abang yan, matagal pa ako may ginagawa. So yun guys, continuous tayo guys sa ating pagluluto. Tapos na tayo sa lahat ng mga lulutuin natin. So ayan, isi-set na lang natin sa isang bowl. Make sure na malinis ang bowl na gagamitin natin. So para tayo ay safe. So ayan, ang kukunin ko na ngayon, kumukuha na ako ng cup of rice. Naman, kailangan pala natin dito sa ating bibimbap ay ang rice. Ayan, half cup of rice ang aking kinuha guys. Syempre bibilugin nyo para presentable po ang kanyang rice. So ayan, mainit-init pa ang rice na yan kasi pa lang, kababagong saing ko pa lang yan. So ayan, umusok pa. Ayan, nagkamali na naman tayo. Ayan, pinakita ko sa inyo kung gaano ka na. Bibilugin mo siya na parang half moon. And then hele-helera mo lang yung guys, yung mga gulay guys, gaya yung carrots. Dapat magkakatapat sila guys para magandang tingnan. Magandang tingnan siya pagkakainin, diba? Napaka-presentable. Basta't lahat ng gulay na yun guys ay hilera nyo lang sila ng like that. Kailangan nakahilera siya. Kailangan din pala natin ng lettuce na napakalinis. Siyempre, kailangan natin ng lettuce guys. Ayan Kung wala kayong mga lettuce, peche, pwede rin peche, pero kailangan yung steam muna. So, hindi na maganda. Basta lettuce na lang para mas madali guys.
Ayan, lettuce lang ang ginagamit natin dyan. Ayan, hindi pa ako tapos dyan kasi nahirapan pa tayong maggawa-gawa kasi nga yung camera natin is mahirap pagka ikaw lang yung sarili mo lang ang iyong nagka-camera, wala kang cameraman. So, ayan. Ganyan na kasimple, papakita ko ang finished product mamaya para makita nyo magaya nyo lahat ng aking ginagawa. So, ayan, napaka-easy ways lang siya. Easy lang talaga yung paggawa ng bibimbap. Hindi kailangan na sophisticated, napakahirap, parang daming mga details. No, napakadali lang yan kasi masarap naman yan. Pare-pares lang ang lasa niya mga cheesemakers. Kung ano man yung kasi pinaghalo-halong vegetable, yan. Ang hirap-hirap lang naman dyan ay yung kanyang panlasa. Kung kayo ay hindi masyadong manghang ang gusto nyo, so kukuntihan nyo lang yung hot red bell paste or hot gochujang. Gochujang ang tawag dun sa Korean. So, ayan. Mamaya lalagyan natin ng 1 teaspoon ng gochujang. Ayan, kinuha ko yung gochujang pala dyan sa ref na yan. So, nakalimutan ko pala siya. Ayan, nire-ref po ang gochujang, guys. Nire-ref po siya para hindi po mag-moist at hindi po masira. Kailangan nasa ref po yan. Yung tinatawag na hot paste, bell pepper hot paste po yan. So, ayan, isang kutsarita lang ang aking kinuha kasi pagkano mas marami, mas maanghang po siya. Ayan, aking napakahirap po talaga ng paste na yan kasi talagang dumidikit yan. Kaya pag guys mo yan, dapat dalawang kutsarang gagamitin mo. Yung isa pang tulak mo, yung isa pang ayos mo naman, ganon siya kahirap, guys. So, ayan, pinapakita ko sa inyo ang aking mga secret na weapon na ginagamit ko sa araw-araw dito sa pagluluto. So, ayan, pagtapos niyan pala, cheesemakers, magluluto kayo ng egg. Yung 1 egg naman yung malasado, hindi siya masyadong matigas, hindi maano yung kanyang yellow. Kailangan yung yellow niya, guys, is parang malasado, parang tubig-tubig pa siya. Hindi dapat yung lutong-luto yung kanyang egg. Kailangan ganun kasi meron twist yan, kailangan ng ayan, akin ng minimekos ang aking yung tawag doon is seaweed na na inano ko sa kalan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano. So, ayan, aking minekos-mekos yung mga seaweed na yan na pinano. Ayan, kailangan natin lamutakin. Sabi nila, pag lamutakan mo daw, mas masarap to yung pag nilalamutak. Ayan, yan. Kasi medyo hindi ko siya makunat siya, medyo hindi ko siya masyadong na-toasted. Tino-toasted yan, nasunog nga yung isa kanina kasi dalawa yan. Mahirap talagang ng seaweed yung tino-toasted sa dito sa may kalan. Mahirap siyang tansyahin. Dapat mahina lang yung niya. Sa isang vlog ko, mga cheesemakers, meron ako yun kung paano ko tino-toasted yung mga kim. Yung kim na sinasabi ko, yung pambalot ng mga ganon yun. So, ito naman is kim na dapat na malutong para naka-crunchy mo sa lahat ng mga kakainin. Masustansya daw ito mga cheesemakers, kaya mahirap din siyang gawin. Sa isang vlog ko kung yung title niya is How to Cook Bukwet Noodles. Spicy bukwet noodles. Meron dun ako. Dun sa alam ko bukwet. Spicy bukwet noodles. Noodles po yun, meron ako sa aking vlog, latest vlog. Makikita niyo lang doon. Basta yung title na kung paano ko niluto yung kanyang kim. Kung paano siya naging kung anong itsura niya, kung paano siya naging malutong, na doon lang details nun. So, yan din dito kasi nagmamadali ako kaya hindi ko na siya pinakita. So, sinusunog po siya sa kalan. So, ayan. Ayan aking ginugupit-gupit dapat yan. Pero hindi daw pwedeng gupit-gupitin yan. Kailangan daw kinakamay, kinukuskus sa kamay. Ganun yun, kasarap. Diba sabi nga nila, mas masarap daw pag sa kamay. Ayan, kinakamay ko yan. Ayan. Meron pa tayong kulang. Ayan, the last portion is lalagyan natin ng sesame oil. 2 tablespoon po ng sesame oil ang ilalagay. Bakit sesame oil ang nilalagay? Para yung aroma niya, yung amoy niya, yung lasa din niya, guys. Talagang masarap siya pag may sesame oil siya. Yun yung aroma. So, yung aroma ng bibimbap. Ayan, tapos na po tayo. Papakita ko na sa inyo ang aking bibimbap. Bibimbap made of Malaguchis Mars. Salamat po sa inyo, guys. Please subscribe po sa aking channel.